Okay, obserbahan natin kung ano yung kalagayan niya. Okay, hindi bumaba talaga yung protect ko. Naka-protect dalawang channel. Okay, naka-protect yung dalawang channel. Bali ito, sunod-sunurin natin yung paggawa ng live na power amplifier. Katapos ko lang ng live fit na 1000.2 eh. Ngayon ito naman, live fit naman na 4000.3. Okay, 4000.3 pala ito. Okay, all the way from... Okay, ito, kinuha natin yung kanya. Kay Sir Jerry ng Pilar, Masbate. Okay, live fit. Ang issue nito, ito kaya dinala rito sa atin, ay naka-protect daw. Okay, naka-protect. Dalawang channel talaga. Kaya ito, tinanggal ko na yung takip para mas mabilis natin makita or ma-visual check kung may mga umusok ba or wala. Okay, kung bakit naka-protect siya. Ngayon, naka-plug yan sa may bulb. Lagi kong sinasabi, kapag nagto-troubleshoot ako, gamit kayo ng bulb para safety. Okay, ngayon, switch on natin. Tingnan natin kung naka-protect na talaga siya. Okay, nawala yung error dyan or yung shorted. Wala tayong makitang shorted. Okay, obserbahan natin kung ano yung kalagayan niya. Okay, hindi bumaba talaga yung protect ko. Naka-protect dalawang channel. Okay, naka-protect yung dalawang channel. Hindi rin nag-relay ba? Tingnan natin. Isa. Okay, isa lang yung nag-relay. Ito lang, yung soft start lang. Yung dalawa, hindi. Okay, ngayon, ito na naman tayo. Ano yung pinaka-dahilan ko bakit nagpo-protect siya? Okay, ang pinaka-main cause niyan, kadalasan na, ay bumigay na naman yung fuse. Okay, bumigay yung fuse. Yung ceramic fuse na yan, no? Ngayon, bakit bumigay yung fuse? Anong pinakadahilan? Okay, maaring sira yung power transistor. Ito, power transistor na ito. NGW0302 and then 0281 kasi NGW yung gamit. Or either, sira naman yung MOSFET. Okay? Kahit paulit-ulit na yung video natin, pilit ko pa rin pinapaliwanag para yung mga bago lang makasilip na video natin, eh kahit papano, may makukuha ang punto ba? Okay? Kaya sa mga lagi nanonood sa atin, nakabisado na nila pinagagawa natin, eh pasensya na. Ayan, bumigay yung fuse kasi maaring may nasira na power transistor or MOSFET. Okay? O di kay mga drive niya. Isa yan sa mga sanhi na maaari. Okay? Or either dyan sa mga stepper niya. Pero, ngayon, ang gagawin natin ay magsukat tayo ng biasing kung may bias siya. Ito yung tester natin. Okay, natin ulit. Tignan natin. Pero tingin ko walang bias to kasi nga hindi siya nag-relay. Okay? Meron siya kalahati lang. Kalahati ng 0.25. Mga 0.2 lang. Yung kabila, wala talaga siya as in, no? Okay, may problema. Kaya ganyan siya. Ngayon, ang gagawin natin, baklasin natin yung dalawang channel na. Kasi dalawang channel nga may problema eh. Wala tayong choice. No choice kumbaga. Okay? Nakalas na natin yung board ng channel 2. Ay, channel 1 pala. Kung mapapansin nyo, linis pa, no? Yung board nyo, alas wala pang alikabok, oh. O baka malinis or maalaga lang si bossing. Nakalagay ito sa may turquoise. Pero yung binaba to, walang turquoise eh. Ngayon, sabi ko kanina, kapag naka-protect, maaring bumigay yung isang fuse. Okay? Ngayon titingnan natin kung bumigay nga talaga yung isang fuse. Okay? Yan, check natin syempre. Troubleshooting na. Pa isa-isa lang tayo. Unahin natin tong channel 1, tapos next natin yung channel 2. Okay, dito yung ceramic fuse. Open, no? Diba? Sabi ko sa inyo open, no? Ito kaya. Okay, buo ito, buo. Yan. Kapag ganyan yan, kadalasan, isa lang yung bumibigay na fuse. Okay? Ayan. Open. Huwag mo agad palitan ng fuse yan, tapos ipa-plug in mo. Lagapak ka dyan. Bumigay yung fuse na yan, may dahilan yan. May nasira na ibang parts yan. Okay, ngayon, dako tayo dito sa may fast recovery diode nya. Okay, pansinin nyo. May shorted, oh. Diba? Shorted siya. Meaning, may output transistor na sira dito. Okay, may sira na output transistor dito. Ngayon dito, sira din. Shorted din. Meaning, kabilaan yung may sira. Okay? Parang rewind lang ng fit na 1000.2 na ginawa natin sa previous vlog, Okay? Ayan, may sira dito na output transistor.
Ngayon, wag kaligtaan yung MOSFET. Okay, yung MOSFET dito, tingnan natin kung may shorted. Ay, nako, shorted. Isa. Tapos dito. Okay, mukhang buo ito. Tapos dito. Okay, mukhang buo din. Mukhang isa na dali. Tapos dito. Mukhang buo din to. Tapos dito. Okay, mukhang buo din. Yung pangatlo. Okay, mukhang buo ah. Okay, buo. Buo. Okay, buo. Ibig sabihin, isang MOSFET ang nadali. Okay, sibak to. Sana walang tinamaan sa may stepper. Patingin ko, wala naman siguro ah. Ngayon, alam na natin na may problema sa may stepper side, yung mga MOSFET, yung output transistor, NGW0302, and then 0281. O, ngayon, ang gagawin mo, iangat mo lang itong bloke. Huwag mo nang tanggalin yung board or iangat yung board sa MaidSync. Matatagalan ka lang dyan. Ang gagawin mo, iangat mo lang itong mga bloke na to, yung emitter resistor na to, yung 0.5 na 5 watts na 0.25 ohms. Okay? 1, 2, 3, 4. Basta yung mga puti na to, iangat mo yan. Yan, iangat mo lang yan. Machicheck mo na yan pa isa-isa yung output transistor. Okay? Same din dito. Ngayon, iangat ko yan. Tapos, i-troubleshoot ko. Tingnan ko kung ano, ilan yung mga nasira. Troubleshoot na natin. Tinanggal ko na yung sira na parts. Bali ito. Isang MOSFET yung nadali dito. Tapos, isang output dito. Ito, tinanggal ko. May ikis ka to. Tapos, isa rin dito. Parang halos ka problema lang sila ng fit na 1000.2. Okay, isa rin dito na output. Ayan. Tapos may na-open na isang bloke dito ito. Yung 0.25 na-open to. Ito siya oh. Okay, pakita ko sa inyo yung sira. Baka sabihin nyo tinanggal ko lang yung hindi sira. Ayan, pag nito natin. Ayan, open siya oh. Okay, open. Tapos yung ito, MOSFET ba ito? Okay. Ito, MOSFET tong isa, burado. Ito, output tong hindi burado. Yung output lang hindi binubura eh. Okay, ano, short. Tapos isang output pa ulit. Okay, yan, shorted din to. Malaban pa siya oh. Ayan, shorted din. Tapos itong isang MOSFET. Okay, shorted din siya oh. Okay, ngayon, ang mangyari dyan sa may pass recovery diode, ito, buo na siya. Oh, wala na siya shorted oh. Okay. Oh, yan, wala na siya shorted. Meaning, maaaring okay na yan. Ngayon, papalitan natin yung output transistor, yung bloke na to, tapos yung MOSFET, sabay testing natin. Ito na, nakompleto na natin yung mga pyesa. Ito, NGW na 0281 ito. Tapos ito sa kabila is 0302. Ayan, sana ba yun? Ito. Okay. Ayan, tapos yung MOSFET na 59N30. Okay. Ayan, ngayon pwede na natin testing to. Tingnan natin kung may problema pa na iba. Sana wala na. Naibalik na natin yung board ng channel 1. Ngayon, yung channel 2, kinalas ko muna yung supply. Ito siya, oh. Kinalas ko muna para wala istorbo. Okay, tingnan natin. Sana magiging normal siya. On. Okay, hindi naman nakaprotect. Wala naman umusok. Ayun lang, nakaprotect pa rin siya, oh. Off natin. Meron pa rin problema. Double check ko naman yung mga output tsaka MOSFET. Parang buo naman ah. Yung fuse, napalitan ko naman yung fuse. Yung ceramic kanina. Eto, ba't ganon? Double check ko nga muna. Ito, kinalas ko ulit yung board. Ngayon, na-check ko naman na halos lahat eh. Wala namang shorted dito sa may output. Sa MOSFET, wala rin. Dito, na-check ko naman to mga drive. Buo naman. Ito lang pala oh, nalusutan ako ng isa oh. Open ito. 22 ohms. Ito to. Open siya oh. Di ba? Na-open, pambira na yan oh. Ayan. Open siya. Try natin, sana ito lang yung problema. Wala na ibang tinamaan, di ba? Although na-check ko naman, ganun talaga, minsan nalulusutan tayo.
Ito pa pala, yung 3.3 ohms, baka na-open din to. Ito buo naman to. Okay, try natin palitan to. Tingnan natin kung magiging normal siya. Napalitan natin, busted pala talaga yung 22 ohms, oh. Sunog, oh. Okay. Ngayon, na-double check ko naman, halos buo naman yung mga piyesa na iba. Ito lang, nakaligmutan ko i-check kanina eh. Yan, red, black. Iba lang yung kulay nito, pero paras lang sila, oh. One-up lang naman to. Okay. Ngayon, balik natin. Sana maging normal na. Pahabol. Binalik ko na sana. Tinisting ko na sana. Problema, umusok na naman yung 20 ohms. Tapos, nag-protect ulit. Ito siya, oh. Ito yung kinabit natin kanina, oh. Ayan. Ngayon, siyempre, binaklas ko ulit. Tapos, chinik ko. May nakita ko sa larin. Ito siya, oh. Shorted ito. Ito, dito. Dito siya, dito. Yan, 223. Yan yung pinutol ko na to, piningot ko na lang siya. Yan, 223. Pansinin nyo to, shorted to. Kasi magkadugtong yan sila. Yung 22 ohms papunta yan dyan. Kaya umuusok. Shorted pala. Hindi ko na-check kanina eh. Madalang na naman masira yan eh. Yung mga ganong balyo. Pansinin nyo to. Hindi ka lang, hindi makita eh, magalaw eh. Okay, bali, eto, dinikitan natin para hindi siya gumalaw. Shorted to, 223. Madalang lang ako naka-encounter na ganito na nasisira eh. Pero nangyari, ayun oh, shorted siya oh. Kaya pala pinapausok niya itong 20 ohms. Dapat to lang short yan, pansinin nyo to. Wala oh, dapat ganyan. Ngayon, ay pamalit tayo rito, bunot lang. Buti may nakita pa ako sa ibang board. Yan, 223 to. Makita ba? Wala nga. Yan, 223J. 100 volts na 100 to 250 to. Na 223. Ngayon, lagay natin siya dito. Mas malaki itong papalit natin, no? Ganun pa rin. Nagpalit na ako ng ito, nagpo-protect pa rin. Pero alam ko na kung anong pinakadahilan. Sa ngayon, ipakita ko muna ulit sa inyo Okay? Isa lang titingnan ko na dali dito. Maaring nasira yung supply, kaya nadali yung dalawang channel. Basta mamaya na. Ngayon tingnan nyo, pakita ko muna sa inyo Kasi halos na-check ko na lahat ng pyesa eh. Sira pa rin. Ayun, nag-normal. Ay hindi, wala palang supply. Nagno-normal yan kasi walang supply ito to. Yan. Pero kapag ibalik mo yan, naka-protect pa rin. Kasi ito yung dahilan, no. Hindi ko na ibabalik ito. Sige na nga, makulit kayo eh. Balik ko Yan, balik natin yung supply para for formality. Ayoko na sana kasi haba yung oras natin eh. Pero sige, balik ko. Okay? Ayan, minalik ko na, balik na yung supply pansinin nyo. Puprotect pa rin yan. Nakaprotect pa rin siya Okay, alam nyo kung anong pinakadahilan. Bunutin ko ulit Kulang ng supply. Wala yung supply ng OP amp nya. Yung 15, wala, kulang. Ito yung supply nya, bunutin natin. Yan, ito yung supply ng 15. Okay, papunta yan sa may OP amp sa IC na yan kulang. Kaya pala sabi ko duda na ako Bakit? Wala pa rin Kaya sa naisipan kong testerin yung paa ng IC. Na yun nga, confirm, wala. Ngayon, nakatusok dito sa may ground. Dito tayo tumusok sa may ground Ayan. Ngayon, testerin natin. Dagdag kaalaman din ito. May mga na-encounter na ako ganitong klaseng sira. Yung sa tarlac ko na parang 2,000 o 4,000 din na fit yun. Ganito rin yung issue niya. Naninibak din. Yung pala, kulang ng linubultahe. Okay? Ngayon, pansinin nyo. Yung itim yung sinalpak ko itim, meaning positive ang masusukat natin dito dapat. Pansinin nyo. Okay? Meron siyang negative Gumalaw yung tester, naka-reverse. Ngayon, forward, pansinin nyo, wala. Wala siya Walang forward, wala 15 volts na positive. Ngayon, negative, siyempre meron yan. Di ko na nga, hawakan ko na lang yung tester.
negative, meron yan. Kasing gitna niya, negative yan eh. Or ground, pansinin nyo. Oh, meron siya oh. Okay? Ayan. Kaya pala eh. Ngayon, anong gagawin natin? Magbabaklas na naman tayo dito. Okay? Magbabaklas na naman tayo dito. Malamang sira yung regulator dyan. Or, yung gamit dyan, minsan tip 127 tsaka tip 122 yata. Mamaya, malaman na lang natin yan kapag nakalas natin tong pinaka-board nya. Nakalas na natin yung regulator. Confirm, sira ito. Yan, 7815. Ito siya oh. Pinalit natin, nagbunot lang tayo sa mga board natin. Ito nga, naglagdag tayo ng paa niya kasi maiksi. Binalik ko na, tinatamad ako magbunot eh. 7815. Positive kapag 78. 79 is negative. Ngayon, check natin para maiambing natin kung anong kinaibahan nila. Okay? Yan, dito. Pansinin nyo. Ito open, no? Dito, dapat may palo yan. Ayun, no? May palo siya, oh. Oh, di ba? Ito open na, oh. Nasira na talaga yan. Okay? Ngayon, ipalit ko to. Ito na, naibalik na natin yung board ng power supply natin. Napalitan na natin ng lintik na ko na yun. Nasira pa kasi yung regulator. Saan ba yung regulator na yun? Nawala na. Tanggalin muna natin ito. Baka maganda laglagan. Yan, basta tinanggal natin yun, ha. Ngayon, tingnan natin kung ano magiging kalabasan nito. Magno-normal ba siya o magno-normal ba siya? Yung board, tinanggal ko na. Nalagay ko siya dito. Okay, gawin kong homework sa bayan. Okay. Pansinin natin kung magno-normal. Ba, nag-normal na siya, oh. Sabi ko sa inyo, yun lang eh. Ilang beses na ako naka-encounter nito. Ngayon, sukat tayo ng biasing, syempre. Kailangan mag-normal yung bias niya. Gawin na lang natin part 1, part 2 to. Para kahit papano, ipang-upload tayo para di umaba gano. Pag sobrang haba rin natin mga kalating oras, i-scroll nyo lang yan. Ayan, may bias siya, 0.25 normal. Okay? Ngayon, lagyan natin ng audio. Kasi uwi na kami. 6:30 na ng gabi. Uwi na tayo. Lagyan natin ng audio. Okay? Magana yung laptop natin. Ang dahil lang doon, no, sa regulator. Kaya sabi ko sa inyo, lagi nyong i-check yung mga voltahe. Kapag kulang ng voltahe yan, importante yung 1515. Ito kasing design nito, isiwala yung supply niya. May supply siya na 15 galing dito papunta sa may OP amp niya. Yung iba naman sa CE series, gumamit sila ng Zener. Galing siya dito sa may low voltage, papasok yun, magdadrop sa may 5.1K. Magdadrop siya doon, tapos papasok sa may Zener. Mareregulate siya ng Zener diode. Magiging 15 siya. Ito naman hiwalay. May sarili sa supply dito. Okay? Ngayon, yan, may audio na, oh. Ha? Makapiright pa tayo. Okay na. Ngayon, ang gagawin natin, puputulin natin siyempre. Ipapart 2 na lang natin yung kasunod na board. Ito. Gawin na lang natin homework itong saan na ba yun? Ito. Yan, gawin natin homework ito sa bahay. Yan, ipapart 2 natin. Mas malala pala ito. Yun lang. Yan, oh. Umusok talaga sa literal, oh. Okay? Yan lang, hanggang dito na lang. Sa mga kapwa natin technician na baguhan, maka-encounter kayo ng fit na 4000.3 na-check nyo na halos lahat. May shorted, natanggal nyo na yung shorted na MOSFET, power transistor. Tapos, dyan pala, yung musok pala yung 22 ohms. Tapos, yung mylar na 223. Okay? Yun pala, walang voltahe na 1515. Okay? Walang positive 15 or negative 15. Okay? Yun lang. Ayan, abangan nyo yung part 2. And then, dahil lumabot sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, pakisubscribe ng YouTube channel natin na. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag mayroon tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.